Yes, of course. Oo. Unang-una dapat talaga mapanigurado natin lahat, no, na nasa tamang pag-iisip yung ating mga public officials. Kasama na ako doon. Dapat nasa tamang katinoan ng mga opisyal ng pamahalaan. Ito ang tugon ni Vice President Sara Duterte nang hinga ng reaksyon ng media sa panukalang obligahin ang lahat ng government officials na sumalang sa random drug testing. Sa isang maikling panayam sa Davao City noong Huwebes, sinabi ni VP Sara na pabor siya sa panukalang ito dahil dapat masiguradong nasa tamang pag-iisip ang mga nakaupo sa gobyerno. Sa ilalim ng House Bill 10744 na inihain ng kanyang kapatid na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, isinusulong ang pagsasagawa ng mandatory random drug test kada 6 na buwan sa lahat ng government officials, elected man na appointed, pati na ang Pangulo ng Bansa. Layo nitong amyendahan ng mga probisyon ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa naturang bill, nais ni Duterte na isagawa ang drug test gamit ang hair follicle samples at urine drug test naman para makumpirma kung positibo ang resulta. Sakop rin ng panukala ang aplikante ng driver's license, pati na ang mga empleyado ng private offices. Papatawan ng parusa ang sinumang magpupositibo sa random drug test. Iminumungkahi rin ang pagpapadrug test ng mga kandidato sa eleksyon 70 araw bago ang mismong botohan. Umani ng samot-samong reaksyon mula sa iba't ibang grupo at personalidad ang nasabing panukala. Pero kung si VP Sara ang tatanungin, payag siya na sumailalim sa hair follicle drug test. Kakasarin siya sa hamon sa kanya ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Gayunman, dapat anya ay may kasamang third party para masigurong tama ang resulta ng pagsusuri. Nababasa ko na yung panawagan ng mga tao at ayusin na lang natin kung kailan yun kasi dapat siguro doon na merong nauna third party na kasali doon na sa testing at siguro hindi lang isa ang laboratory para sure tayo na nababalidate yung results. So yung mga ganyan na detalye, gusto ko ma-plansya ng lahat ng mga nananawagan. Naging usap-usapan ng panukala ni Congressman Duterte lalo't inakusahan noon ng kanilang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gumagamit ng iligal na droga. Itinanggi naman ng Pangulo ang nasabing aligasyon. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.